Constitution. Table of contents. Yung alignment na lang yung mga pages. Sa ano po, results, presentation of participants' lived experiences. Participants. Presentation of the participants' lived experiences. Sa una. Yung title nito. Sa page, Roman numeral 7. Kasi nakalagay lang presentation of lived experiences. So that should have been presentation of the participants' lived experiences. Results tayo mga table na table. Roman number 7. Ano pala nasa table of contents? For the abstract, ayan, yung unang paragraph mo, isang paragraph lang siya. Diretso. O, parang publishable yung ginawa. Yung first two sentences mo dito, ano ang yung support for this? Siguro you can provide supporting data or facts sa mga statement na bitawan mo. Although meron naman sa loob, kaya nandito sa labas. Wala siyang citation. Walang citation. Okay lang naman bro, may abstract na wala ng citation. Ito naman sa introduction. Yun nga lang, hindi na to, parang you're proposing for something parang dito eh. So, sa abstract is supposedly, although this is just an introduction, pero dapat wala ka na naka-future tense pa dito. Yung sa naka-past tense na ito. Kung meron man kung meron ka mang ina-mention na let's say this research seeks to inform. So, hindi na siya kasi tapos naman na yung research mo. Although this should not be in publishable format. So this is just a condensed version of your introduction. Noted po. Well, nandito ito. Nandito pa din yung crisis scenario. Huwag mo pa rin iwala yung crisis scenario mo. Kaya nga, yung crisis scenario niya kasi somehow necessitate data. Yes. So, shorten mo yung introduction mo sa chapter 1, but not necessarily copy verbatim. Okay, for the research design, yung the goal of this study, parang hindi na ito kailangan. Siguro ang importante dito is you discuss how you use PENO research. No, instead of stating the goal of the study. Sa Roman number 9. Selection of participants. 5 were taken through convenience. Yung 5 ay taken from convenience sampling. Yes po. And then, sino po nag-refer ng dalawa? Classmate ko po sa masters. But not necessarily your participants as well. Not po. The first one, the sixth one was referred by my classmate from MA. And then that 6 participants referred another participant. Walang snowball yung 6 to 7. Sure, napansin ko lang yung sa akin na sa kanyang ng mga participants mo. Puro solo parents na babae. And actually, yun yung papunta tayo din sa chapter 3. We require Hindi yung sa title mo. na talagang solo parents should really be women only. Women only. Nung Sa pre-oral Sa niya. scope niya nakalagay. Nung pre-oral niya, yan yung pinag-usapan natin. No, kasi Did you mention in your scope, ma'am, that Yes po. na Solo babae parent na? mothers. solo parents mothers. Apo po. Gusto ko yung sa title niya, sorry, parent mothers. So, sa scope na lang nilalagay na. Solo mothers. Solo mother. So, If that's the case, ma'am, dapat doon pa lang din sa intro sa abstract na-mention mo na puro mothers Puro lang. mothers. Na ang women, mostly ikot lang yung kwento mo ng solo
mother-parent family. Parang solo mother parent nga daw sa ano din sa Parang may mababasa man sila na, kasi bago sila makarating ng scope, nabasa na nila ito. So parang iniisip nila na parang, May lalaki. sa title din siya, yung ano, pwede naman solo mother parent. although medyo, Di ba? Sa school na lang po yung Mas mother. daw na lang ay mother, mother. parang noun. Parent is solo, parent, solo, parang noun. So eidetic insight. Inside. Ayun mo. Doon muna sa results, hindi na. Results. Results sa chapter 3. Chapter 3. Pero ako, generally with yung identity and implication, they are very similar. Even in the arrangement of the paragraph, parang nare-isip lang yun ng konting difference, but it means the same. Kasi yung identity Time side, management, time management. oo, parang gano'n. Dapat hindi ganun, anak. Sige, Kaya ano ba yung bakit ba time management yung team? Siguro may conflict kasi when it comes to performing the roles, di ba? Siguro pwede yung ilalagay mo dun sa isa para may implication niya yung time management. Although it could be from time management, pero you still have to conclude out of your discussion. Siguro that stems from the siguro ano pa, laliman mo pa mami yung identity insights mo. Kaya naging masyadong halos pareho kasi yung identity insights mo ay medyo ano pa, yun, mas malalim pa dapat kasi ano nga eh, you reflect on your reflection to it. Eh napakaikli ng discussion mo ma'am per paragraph dun sa identity insights. So not enough really to deepen the understanding. Kaya naging ang punta, parang ano, ang tunog, magkapareho na sila ng implication. Okay. Okay, sige. So chapter 3 result. So sa presentation of participants. So normal profile lang ba talaga? Depende sa kanya. Anong tinanong mo ma'am na preliminary question? To get them into the mood and for them to trust you. How are they going in ordinary days and how many children do they have? How long they've been teaching in public school? How many years they are in So, school? yun yung ano mo, preliminary questions mo. Note ko lang po, all of them are public school teachers. Opo. So dito sa presentation mo ng participants mo ma'am, I guess there's no need for you to mention that ano, na galing sila ng public school since yun na nga yung qualifier mo. Yun din isa. Okay, not unless na lang that, let's say for example, they taught previously in the private school, saka mo na lang siguro i-mention na 6 years in the private and 5 years in the public school. Pero kung talagang purely public school lang siya ng galing, huwag mo nang i-mention yung public since yun naman din yung qualifier mo na pagpili ng participant. Okay po. Sino pinakamatagal ma'am na solo parent na? Si participant, si Meron 40-40. pang-apat po yata, Dok? Parang si Teacher 3. yung teacher, na may dalawang anak. Teacher 3 na mga 25 years. 100K. Solo parent for 14 years? Ba yun? 17 years po yata, including the She's been working in the public school for 17 years. opo, including the what is substitute before the 47 participant. Parang hindi yata siya yun. Participant B, 47 years old. Yung sa iya Ay, sino participant. po pala? Yung participant. Should I say the name? Participant B. No. Yung ano po, may isang anak, tapos 25 years. Yung Participant B. Opo, participant B. 48 years old with 25 years Opo, experience. 25 years. 12 years, she's a, 12 years of meron siyang 12 years of experience as a solo parent. Opo, and
Pero si participant D mo ma'am ay 14 years na solo parent. So mas matagal na siyang solo parent. So, participant TI. Participant C since 2016. Medyo ano pa to. 2016. Si participant E, parang hindi mo na-mention kung ilang years na siya na solo parent. Oo. Di ba? 28 years. Si participant E, 28 years ang ano, pero meron siyang So, tatlong anak. Ako. Dapat pare-pareho yung Oo, kasi kung pare-pareho yung tanong mo, most likely we will see you the same format of answers, no? So dapat uniform din sa same format. So, number of years, kung ilang ano siya sa double public. Si ano din, wala. Si participant G, wala siya number of years as a solo parent. Nakalagay lang as a solo parent, she raises 2 sons. So, ilang years lang siya nagturo. Noted po. Should be How long did you interview each of your participants? 40 to some 2 hours. It depends po sa sagot nila. Where did you interview them? Again po. Where did you interview them? Depends on them though. If they want it on Mostly are are from outside po, coffee shop or others nearest place on their houses po. These six ba? So all came from different schools? 5 from my school and 2 from other schools. 5 from your school Yes po. and 2 from... Other schools. Bakit hindi ka humanap ng ibang schools? Nung 5? Ang lima. Maraming solo parents sa kanilang school. Actually, no po. Marami po. Convenience eh. So, you need Even your participant 1, galing sa school mo yun, participant A, Yes po. Participant A, wala ko pong interview yung malapit po. kasi siya yung may pinaka-konting sagot at pinaka-walang sagot, ay walang sagot. I mean, hindi niya tinumbok yung kwento mo. Wala siyang kwento tungkol sa pagiging teacher niya. Ang kwento niya ay puro sa pagiging solo parent Si niya. participant A, parang yung parang sa ano nga sa solo parent eh. Sa Wala yung teaching. sa Teaching na Oo, wala yung sa teaching yung Kasi participant po, A. yung fresh pa yung, medyo teary-eyed pa nga po siya nung yung kinukwento niya. Parang 3 years pa lang po siyang solo So, pag parent. kayo nagiiyakan kayo kasi pareho kayo solo parent. Siguro yung sa pagtatanong mo, baka makakaiba yung, di ba? O yung Kaya, iba-iba yung flow ng yung question, kwento. yung flow. So, dapat meron kayong transcript ng yung para yung sagot nila, yung flow nila, the same din yung magiging. Kasi mas madaling mag-think pag ganun. Mhm. Hindi nasundan mo yung flow ng questions mo kasi semi-structure mo. Kaya makakaiba ba yung manner, kundi yung flow mo, pagtatanong mo. May transcript ka sana. Same po, parang we follow they have their questionnaire as well. Tapos parang interview ko. Though, naiiba po talaga the way they Answer. Tapos kung saan po mapasok. Kasi they are nila, parang interviewing under the Tapos cup of ibabalik tea. ko na naman po doon sa tanong. And it's a Starbucks kaya iba. But in the manner of presentation of the transcript, dapat organize mo siya as per question. Na pare-parehas ang presentation for every participant. Oo, ganda sana. Kasi magaling mag-think, ganun eh. Why did you decide to include participant A considering na hindi naman siya yung hindi niya Sariwa pa yung pagiging solo parent niya. at hindi siya masyadong nagkwento about sa pagiging teacher. Mas nag-focus siya sa pagiging solo parent. Convenience, Why did you decide to include her? Pasok ba siya doon sa criteria? Ilang years na 3 years sa solo Yes. parent? Then there's no specific limit daw po. Ano yung limit natin? Wala daw po. Wala pong limit na number of years. ano kung ilang years na siya naging solo As long parent. as po, solo parent with solo parent ID and teaching in public school. Ilang taon na ba siya? For 40 something po. 40 na. Kaso, nung nabasa mo yung transcript niya at narinig mo yung kwento niya, dapat ikaw na mismo ang nag-decide not to include her. Kasi kung tutuusin, as far as roles of a teacher is concerned,
wala ka masyadong makukuha. Actually, wala kang makukuha sa kanya. It's more of her dwelling on the pains of being a solo parent. Nasa ano pa siya. So, laging hindi siya kasama sa mga themes mo relative to being a solo parent and a teacher at the same time. Kasi iniwan niya yung pagiging teacher niya eh. Nasa transition na ano. Nasa transition pa lang siya. Oo. Meron kasi, oo yun na eh. Meron kasi mama, no, you spend more time interviewing the ano. Oo. Interview. Buto meron naman siya sa participant fee. Meron naman siya. Meron akong nakita dito mga tanong mama sa kwento ng mga the rest of the panel naman ay pwede ba? Magtatanong lang ako doon sa ulit. Ito sa part na si participant, sino ba to? Hindi ko alam kung paano ka nag-follow up question dito. Kay participant, sino yung may na-hospital? Participant B. Ay, hindi ko. Sorry, hindi ko ako disabi. Participant B. Ang kwento niya dito, there was one time, na 10 araw siyang nag-absent. 10 araw na nagkasakit yung anak niya. Siya ba yun? Ayun. Nung na-hospital yung anak ko, sabi niya, syempre nag-work pa ako dito. Una check up lang, parang gano'n. How did you make a follow-up question on this one? Kasi syempre na-hospital yung anak niya for 10 days base sa kwento niya. So ano yung naging effect noon sa trabaho niya? Sagot niya po dyan ay at first, dahil marami pa po, tinanong ko po kung paano niya, kung siya po yung mismo nag-attend sa hospital or meron tumulong sa kanya. Ang sagot niya po ay, dalawa po kasi na hospital dyan. The first one is dito si Si participant B, yung anak na may na-hospital yung anak. Okay. May maximize daw po niya yung lead niya po. So, the lead is Siya rin yun eh. Siya rin yun for 10 days. So, paano yun paano na-apektuhan yung work niya? Kasi doon papasok mo yung trabaho ng teacher. Doon yung may conflict na. Naalala ko po, ang lagi niyang sinasabi ay priority pa rin yung trabaho. Tapos, binantayan niya po yung anak niya. Kumukuha lang po siya ng support from someone. Pero hindi po buong 10 days na siya yung nagbabantay. Kasi wala yung sa kwento mo. Dito o. Ang naglagay, na-emphasize niya dito, ma'am, is malaki gastos niya. Kasi solo parent siya. Yun ang nilagay niya dito. Financial ang naging focus niya pa rin. Although na-mention niya na nag-absent siya, pero after noon, nag-dwell na siya sa financial. Ito yung ini-expect ko na paano kayo, kung may sakit ang anak, paano na yung trabaho mo bilang teacher? Kasi solo parent kayo. So, parang mas na-focus na rin. Paano nakalink siya sa pagtuturo pa rin? Yung impact, yung impact effect. Sa trabaho mo sa teacher. Although maganda yung isang part ng sinabi niya, na pag naglalambing yung anak mo, pero kailangan mong mag-work, ito, nahit niya naman yan kahit pa paano, di ba? Na, lalo na daw ng pandemic na nag-work siya, tapos naglalambing yung anak niya, yan, part na nagkakaroon na siya ng konti, kasi wala naman daw ibang maglalambing sa anak niya, kundi siya lang. So, that actually hits it eh. Tapos meron siyang parang 3 pages tong discussion ng mga pwede. Solo parent lang. Walang age eh. Obligation sa work niya sa teacher. Oo. Nasa huli po yata yung sabi niya. Parang sobrang haba ng kinwento niya about solo parents. Sa huli po parang sinabi niya na yung mga students niya, nilo-look up siya. Tapos parang sinasabi na pag may kaproblema sila sa relationship, kaya nga ni mami, bakit hindi ko kaya, parang gano'n. Pero sinasabi niya na hindi siya choice actually, parang na hindi dapat siya, parang hindi siya benefits, parang gano'n po. Dapat, ano pa rin po yung
same family pa rin yung pinoprovide niya ng idea sa mga estudyante. After ba siya yung ita-transcribe ka sa IDB? Hinahayaan mo, although ano naman pagdating sa lived experiences, ay hayaan mo siyang magkwento. Pero pag nakikita mo ang haba-haba na ng discussion niya ng ginagastos niya, mga ganito. Pero pa nga dito, parang ramdam mo talaga yung pagiging solo parent niya. Pero emotionally. Pero yung nakalimutan niya magkwento, nag-teacher pala siya. Parang Masyado siya na-focus dahil sa solo pagiging parent siya, hindi na siya makapag-perform as teacher. Yan. Pero minention dito ng na anak niya nag-aaral sa Labro High School. Ang galing mo kaya. So, yung baka may pangalan na. May mga pangalan dito ng mga teacher na sila. Talaga yung anak na ngayon ay nagtatrabaho sa ganitong kumpanya, tanggalin mo yung mga. Kasi Kasi mo na lang. may mga identifiers na yun. May pangalan dito ng mga teacher mo sila. Oh. Robles, Ma'am Robles at Ma'am Murphy. Dito. Okay po. Tapos, may in-interview pa dito na binigay niya pa sa'yo kung kailan birthday niya. Huwag mo nang ilagay yun naman. Opo. Talagang, kung ano yung sinabi yun. Hindi mo Pero yung mga sensitive information, ganyan natin isama. Hindi mo question. May tanong pa ba? Sa reflection. So, nakatagal niya Sige, nag-interview. susunod na ako ulit. Sa reflection yun nga, no? Parang pareha siya nung invitation by you. May title lang siya dito sa ano. On the researcher's experiences, it is very long, ma'am. Please focus on how you gathered your data. What are the process that you have undertaken, and it should be more or less following your treatment of data. Paano mo ginawa yun? So, magsisimula ka ng kwento, paano mo nakuha yung mga kwento nila, tapos ano yung next step, pagkatapos mo ano yun. That is your teacher's experience. Ibang nga mo po rin sa treatment of data. Teacher's experience. Researcher's experience. And then, you have your researcher's reflection. In all of the reflections, those 7, lahat sila merong sinabi. Pero sobrang haba. Tumpukin mo lang yung phrase na tumutukoy doon sa theme. Pwede ka rin, kung marami siyang sinabing gano'n, pero parang may laktaw-laktaw, then you can make use of ellipses. No? Para hindi mo lahat isulat. Kasi ang haba. Okay. Yun yung napansin ko, na lahat sila meron. Pero, if you can still improve the reflection in such a way that you can make it very interesting, yung pagkaka-state ng theme. Such as when you said, time management is the key. Key on what? May nakabitin dun eh. Para saan? Time management is the key. Sabi mo. Tapos, si participant A, sinabi niya yun kasi naka-highlight sa first one. Explain that time management is the key. Dinoble mo lang yung sinabi ni participant A. Actually, that is not your thing. That was a statement coming from your participant. Okay? Nung sinabi niya na time management is the key, I always tell my kids that as a solo, I need to help them to help with task ganyan-ganyan. 140. So, 150. nasaan yung 250 per month? Nasaan yung management is the key? E binibili niya pala yung shared responsibility nga yung key kung iisipin ko doon eh na tutulong yung anak niya, ganon-ganon. Bakit ang team mo ay time management is the key? It is a shared responsibility. No? It is a shared responsibility kasi sabi niya, I need
them to help with tasks around the house. So you are training the kids to share with household responsibilities. So medyo ako doon sa time management is the key. Tapos si B naman, sabi niya, ang priority mo during that time, during the pandemic, ang priority natin ay maging well-versed tayo sa technology. Anong kinalaman noon? Yung time management. That is professional growth. Mapapabilis yung pag-teach. Diba? Nandun yung sa teaching. So, maaaring meron kang konting kiliti doon sa time management, sa paggawa ng mga trabaho sa bahay, pag-professional growth mo, ganyan. Pero could you improve that? It may not be time management. No? English major ka ba? ESL ka, di ba? You can pair around words when you make titles. So, pertaining to what Ding said, pwedeng gawin mo, let's say, burden shared, load lightened. Parang sounds na, parang catchy yung theme mo eh. Burden shared, load lightened. Diba? Parang, bakit burden shared, bakit load lightened, diba? Hindi, wag time management is the key. This will not really attract viewers or readers pala. Hindi nila babasahin na yan pag ganyan. You have to make you have to create a catchy, interesting theme or reflection. And katulad ng sinabi ni Dean, time management is the key. Yun yung sinabi nila. Pero paano mo siya i-understand? Kasi yun lang yung unang phase, ma'am eh. Palalinin mo yung understanding. Remember that phenomenological looks for the essence of the experience. So, paano yung naging malalim na understanding mo doon sa sinasabi nila? Yun po yung dapat na theme mo. Okay po. Noted po. Ilang things ba yung nagawa mo? 5, 6, 7. 7. Time management is the key. Hindi naman dapat sentence ang Power Power of support system. Financial styles. And building resilience. Yung meron siya dito theme doon na the journey of continuous growth. Okay? Actually, yung binasa ko to, yung nakaka-survive ka on a daily basis, nasasanay ka na solo parent ka, diba? Yun yung doon eh. Yung sa Hindi siya kanya. yung walang kinalaman ng title. Pwede bang gawin, let's say, finding the strength within. Parang ganon. So for example, 1,000 falls, 1,000 rises. Para siya, medyo ma'am, kasi yun yung maganda sa yung phenomenological, ang theming ay very interesting yan pag nalagyan mo ng magandang theme. Ang ganda rin nang i-discuss. Yung elevating the voices of solo parent teachers. Alam mo yun, yung pagkabinasa ko yung sinabi ni Doc T, anong ibig sabihin nito? May surprise, the element of surprise. Anong ibig sabihin niya? Parang ang ganda naman nito. So I keep on reading because of your, you are quoting from your... Pwede ba nga siya magiging ng quotes din? May mga quotations pa, pwede pa nga na hindi nila sinabi pero related sa experiences nila. Kung bigyan mo sana ng meaning yung ganun. Huwag mo basta i-lift doon sa kwento tapos yun na yung sinasabi, yun na yun. Alam mo yun, parang naihinain mo na kaagad. Halimbawa ma'am, elevating the voices of solo parent teachers. Diba sabi nila dyan, minsan kailangan mo humingi ng tulong. Hindi mo kakayanin lahat, diba? Kailangan lumabas ka, humingi ka ng tulong. So, pwede mo siyang gawing beyond self-reliance, voices of solo parent teachers. So, ibig sabihin, actually, humingi ka ng tulong. Duplicate nga yan ng the power of support system. Yes, pero pwede naman yun kung iba yung point of discussion. Yeah. Yan, kaso yun nagiging redundant ma. Kasi same point of discussion. Actually, ang minar ko doon duplicate. Pag nag-stick ka sa ditong discussion mo, redundant na tong theme na to dun sa unang theme. So mag-focus ka doon sa ibang part. Laliman mo yung understanding mo dun sa sinabi nila.
Tsaka pwede pa siya mag-create ng marami pang team actually. Pwede pa siya mag-create. More than 7. Paano yung part na sinasabi ng teacher na sa mga estudyante niya na huwag kayong tumulad sa akin, akala niya madali. Ano yung theme mo dito? Solo parenting impacts my teaching. Ay, Kung nga wala siyang gano'n. hindi ko, Kasi parang kung ako yung magbabasa, parang hindi ako masyadong gaganahan dun sa theme mo, ma'am. Kasi that is expected that being a solo parent would really impact your teaching. Pero paano mo yun state ng interesting? Yun yung challenge sa'yo bilang lecturer. Tapos ang thinking ka rin about, di ba, may mga challenges sila, may mga coping mechanism silang ginawa. Yun, that's another coping mechanism, eh, no? Wala siyang Yan ang nakalagay dito, may jowa siyang German. yung conflict nga ng trabaho, di ba? Teaching and being a parent. Parang, Yung discussion mo, ma'am, ng reflection, tandaan mo, ma'am, dalawa kang parts, teacher and parents. So, dapat as you discuss yung theme, huwag yung mawawala yung dalawang element na yun, ma'am. Minsan kasi nakafocus ka lang sa solo parent lang. Naiiwan ka lang yung teacher. tapos pwede pa rin yung emotional way forward at saka well-being nila. Diba? As a parent, as a solo parent and as a teacher. Meron akong nabasa dito na parang nung nakalaga mababaliw siya nung nakipag-iwanay siya. Naiwanan siya. Hindi naman verbatim na mababaliw. Parang hirap na hirap siya ng mga taon na iniwan siya. Yun, mental, ano yun? Or coping mechanism. Ano yung ginawa niya doon? Coping mechanism yun eh. I don't know if that is part of your question. Parang yun. Tapos na-address sa question. Tapos yung meron ka readings about stigma. Hindi na lumabas din sa yung interview, social stigma. Sa Nahiya ba sila ng unang teacher ka, tapos solo parent ka, nakipag-iwalay ka. Lumabas ko this participant type ko yan. Parang ang sabi lang niya, nung una kasi hindi tanggap. Society. Tingnan mo, baka makabuo ka ng theme. Oo, Nung because lumabas still daw po siya, tsaka lumabas yung ibang solo parent teachers. possible things. Well-being, stigma, coping mechanism, yan. Conflict, mong dalawa. Kana sa mga magulang na trabaho na teacher. Parang interesting yung pagbabasa kasi yung haba. At the time na nag-interview ka, ma'am, do you also share your experiences to them? Actually, no. Parang nag-umpisa lang ako sa kanila mag-introduce ng sarili ko na I am also a solo parent para maging comfortable sila na mag-share. But then as they share stories, I can understand them nang walang judgment. Parang ganun po yung ginawa ko. So parang I introduce myself, tapos pag sinabi ko na to understand the situation of the solo parents like us, ganun. Parang sinasabi ko sa kanila, ito rin po ako, so gusto ko lang mas matuto pa sa inyo. were there points in the story that you agreed, disagreed, gano'n? There are times po when I just answered, I understand. Pero Yeah. did you not agree? And Hindi ka nag-express ng personal viewpoint mo? Hindi naman. I understand. I think, very good naman. Tama naman. Ano ka, recommendation? No, ma'am, what is an eidetic insights? Kasi ang eidetic insights mo, nakaparallel din sa reflection mo. According to your paragraph addresses time management and the like. No? Ganun mo din sinunod. Parang sinamarize mo lang yung reflection mo na wala ng quotation. Wala nang ganon. Ma'am, the eidetic insight is the second reflection. So if you have 7 reflection in your chapter 3, how would you reflect once more for the eidetic insights? So, hindi mo kailangan gamitin na naman yung mga terms na ginamit mo sa mga themes mo just to portray the eidetic insights. In the same manner, ganun din po sa implication. Do not use the same words. Sinabi mo na naman, time management. Kaya yung time management, nakatuhog siya from reflection, eidetic, and implication. Alam mo man ba, time management is the key, di ba? Halimbawa, yun lang.
kung lalaliman mo siya, parang pag dinidiscuss mo yun, yung being present and being felt by the kids is important. Yun yung pwede mong tumugin sa eidetic insights mo na. Hindi na yung you could balance your time. Nandun na yung sa reflection mo na una. Pero sa eidetic insights, mas lumalalim ka na doon. Okay. Pagkatapos mong ma-interview mo at ma-transcribe, did you go back to your participants? Opo. What did you tell them? I asked them, check ko lang po if I got your insights correctly. Tapos pinabasa ko po. Yung iba, hindi na nila binabasa. Parang, Nag-oo na lang. oo na lang. Pero yung iba, binabasa. Pinakita mo sa kanila. Okay. Member checking kasi. That's good. Para makalilate nila kung tama yung Sorry. So since we are suggesting na improve mo kayo mga reflections mo, ma'am, yung mga things mo, it goes all the way to the eidetic insights. No? So, sasagasaan niya yung eidetic insights mo. Siyempre, ba't implications? So, Pati yung reflection. symbolic representation, no? Reflection to Hindi ko implication. masyadong So, ma-feel. eidetic insight. Ako, tapos understanding. Bakit DNA nga pa ito? The two strands po kasi parang represent the solo parent, the parenting, and the teaching that are interconnected and cannot be separated. Parang ganito. And the other strand in between are the what do you call this? Are the other elements that affects solo parenting and teaching. Yeah. Hindi yan AI. Very much on discussion. How she relates. Constant push and pull. Kaya siya. For you to know kung ikaw ang totoo, you get the DNA. So, hindi relate ko kasi sa science. Hindi pa rin tunay na ama. What is the DNA for in science? Matching matching the I'm sorry, I'm not actually Ang good at DNA, science, di ba but parang cell din? Ano Yung po? mga cells cells. na Titignan mo kung siya yung tunay mong magulang. Di ba? Walang pinaka- Wow. Kung siya yung tunay Di mong ba may magulang. tayong cell? Hindi. O yung DNA naman, ano, part siya ng cell. Deoxyribonucleic acid. Basta hindi siya yung nag-determine kung talagang anak mo siya. It's the parang DNA. Acid yung line. Although we could put meaning, pero natin iiwalay yung kanyang scientific Tingnan natin. Hydroxy ribonucleic acid. Ano ba kayo? Ayan ang science, so very good, advisor. Hereditary material. Hindi kasi yan ang pinaka, Living or living organism. yung ating characteristic, no? Kaya nga siya ang more reliable kaysa fingerprint for identification, itong DNA. So, yung strand kasi na yon, double helix, ay yun yung nagko-connect, no? So, yung dalawang roles niya, how they are connected, yun yung
May partnering kasi yun eh. Adenine, thiamine, cytosine, guanine, mga ganon. Merong mga, yun, naging intertwine sila. Yung teaching and parenting. Cytosine and guanine. Mm-mm. Partner siya. Pa-partner. So, Kaya paano siya ko-connect tayo? Yung sa figure lang siguro yung pinag-connect. Parang kung ang nilagay ko dito, it represents ongoing growth. Like, just like DNA, it evolves and adapts. So, yung situation po ng solo parent, parang ganun din siya. At it continues po siya, and then we continuously adapt to the recurring situations. Yung symbol na mga magamit dito. Dual na Meron bang pagkakataon na pwedeng mag-mutate ang DNA? Pwede ba siya mag-mutate eventually? May mutation na nagaganap? Wala daw. hindi. It's not possible for a DNA to mutate. Kaya nga siyang identifying characteristic eh. More accurate than fingerprint eh. Dahil distinct or unique yan, characteristic niya. Pero intertwined kasi, Ang isisimbol ko sa kanya. Ibang symbol. Angel. Kasi napaka-resilient niya. Being alone. Rising to the new side and afraid. Yung tularan naman ni Jose Rizal. Ay, Resiliency ang pinapakita ni solo parent. Ano po yung Dean? Di ba? Yes. That mother is, the teacher is already a hero. Pero this solo parent is more than a hero herself. Kasi naman daw sabi niya. she is portraying many roles in life. Pero sa research mo, as a grade, ganyan. Complexity and resilience. Resilient siya. Complex din naman. Support system. Yan. which one? Yung si double helix at saka yung Double helix. si Siguro it lies in the manner of your explanation lang. Ito yung DNA. Ay, prove mo na lang yung discussion mo. If you'd like to stick with this one. Growth and development. What's in the DNA that is seen in the role of parenting? Or a star. Oo. Oh, di ba? Parang mahirap na Kulang lang, hindi lang masyadong may strengthen. Masyado pa mahirap na Hindi niya masyadong may-relate. Kaya niya yan ng PSL. Or find another symbol. din anong sinasuggest mo? Alien daw. Or Sa inyo pa rin naman yan. Sa inyo pa rin. Pwede rin naman siya na makakonect naman. Improve lang Intertwined kasi discussion yung para- double helix. So, Yung may connection. intertwined roles. Hindi naiiwan ang isa sa isa. Yung Pero double dapat helix is kasi- complex. I go with Dr. Kulini. Doon sa lahat ng iyong reflection, tandaan mo ang title mo ay Dual Roles, Navigating Dual Roles. Hence, if you go for a theme, the role being a solo parent and the role being a teacher. So, posibleng hindi magkadugtong na sinabi niya yon, pero you can always use ellipses for that. Or simply saying further, as a teacher. In the latter part of the interview, she mentioned it. Doon sa amin, sa So, Reflection. reflection, address both teacher, role as a teacher, role as a parent. one advantage mo is you have a grasp of the language. So, ibig sabihin, kaya mo ito i-improve. Saka marami naman silang kwento. Marami siyang kwento, silang Marami kwento. siyang makukuha. maraming Maliban pangbubuta. kay A. Maliban lang kay A talaga. Kasi si B, nagulat ako, ang tagal, ang haba Kaya ng kwentuhan. Kasi A ang pinaka... Dapat yun ang hinuna mo. Si B, ginawa mong A. Tapos ginitna mo lang yung si ano. Kasi naman yung pinakailig, yun ang nilagay mo. Yan, napansin ko rin namin. Pwede niyang i-modify din.
Pwede Oo, pa hindi halata. revise mo na lang Revise mo na sequence. lang po. Para hindi naman halata na, alam mo, Hindi matuloy yun. Okay po. Noted po. Kaya naman yung alignment nga, structuring nga ng presentation mo ng mga narratives nila. If you'd like to follow your manner of questioning, Doon ka mag-usama ng questioning. Yung sagot nila, ang Tagalog ba natin din ay naka-double space? Or yung English na naka-double space? Tsaka ano ba? Yung mga dati kasing Pino, naka-double space din. Italics lang ang ano. Naka-italics. Oo, yun lang ang kaibahan. naka-italize lang isa pero naka-double space din. Mauuga ba yung document mo pag inalis mo na si A? Kaso 6 na lang maiwan sa kanya, di ba pa lang ba? Nililipat lang. Marami mo na-quote kaya. Lipat na lang. Nililipat lang siya. Para Tignan mo na lang ma'am kung hindi mo masyado significant yung sinabi niya. Review ko na lang. Kasi nauna pa siya, tapos ang ganun ng kwento. Hindi masyado. 2 pages straight. Hindi masyado Makapal. Tapos isa maging 6. Mahaba talaga yung iba nito. Siguro yun yung mga mabot na Baka best friend mo naman yung letter B. Yung marami siyang kwento. Para palagayang loob na kayo. Kaya humaba ang section niya. Ibang department po, pero makwento po talaga siya. Did you make your paradigm or adapted to solo parent ako ito? Tapos, From the ano? at the figure po, I made it po. Yun lang, mataw masyadong explanation. katulad niya. Yung recommendation. Kapag lang doon kami na. Pinatay ko nga. Pinatay mo. Yung mga ginagawa naman ng mga i-recommend. And i-recommend nyo ba yung compliance sa batas? Yung batas na yun, ma'am, wala pa. Na-implement na yun. Ini-implement talaga yun, hindi pwede ini-implement ng DepEd. Solo parent. And then you're still recommending it. Ano na yun, ma'am? Batas yun, kaya talagang ginagawa siya. Pwede No yun. need to recommend that. Noted po. Yung na-recommend na ba, yung mental health Or that's for teachers, for school, yung seminars on mental health. Although meron na naman ito ng strengthen sa recommendation. Alisin mo na lang yung mga ginagawa. Okay po. Sa school heads, Nakakaano yung ayan flexible o, schedule. may put in place policies that allow flexible schedules for solo parents. Ay, Kami na nakakato. mag-a-adjust ha. Mahirap yun. Parang mahirap yun. Yung mga flexible schedules. Nasa batas ba yun, ma'am, na Wala. Nasa po, Wala. nasa solo parent, pero wala sa Wala sa Wala sa walang batas. flexible schedules eh. Kasi maraming aangal na hindi pwede yan sa unless non-teaching ka. Non-teaching, sa amin non-teaching ay Oo. meron eh. Pwede ka Flexi time. mamili, Flexi 7 to time. 4, flexi time sa ibang 8 to 5, 9 to 6. Pero sa teacher wala yun kasi ano eh. Depende sa official. Makikiusap ka na lang sa mga sa department head mo, di ba? Na huwag kang bigyan ng first period. Yun nga daw po yung lumabas sa Pero yung sa interview, yun po yung sinasabi nila. Walang first period din yan. Yung child care support, yung ibang nagkakaroon sa ng mga sila parang yung home for the children. Pwede yun sa school head, Oo, no? sa school head. Mag-set up Mag-set sila up sila ng isang area. Mayroon ganun eh na yung maintain the 7-day leave, talagang batas naman yun. Oo. Pero yung asking for 10 days, extended 10 days, Wala wala na naman na yun. sila Oo. wala pa sa batas. Wala na yun, mabigyan na yun. Yung Friday. Tsaka marami nang aangal mga na school noon. Okay. So yung child care support. You only recommend those that are attainable. Attainable. I-recommend mo sa mga, ito bang lahat ng solo parent na to ay may DSWD ID? Ako. At dapat sila yung mga beneficiaries din ng no? Sa sa local government, yung yung siguro prioritize sila sa affordable housing program.
Yung mga solo parents na wala pang mga ID, encourage them na ano, kasi marami pa naman Sa solo mga parents gawin. dyan na ayaw nilang i-avail yan. Dahil protektahan pa nila yung kanilang sarili. Aware ba yung mga solo parent about sa batas na to? Opo. Aware naman. Basta may ID sir, may alam nila yun. Inaabil nga nila Parang yun. dumami pa ang benefits ng solo parent kaysa yung mga iba asawa, no? Yes. May katuwang naman ito. E paano kung salbahin na pang asawa Kasi katuwang ka, Parang gusto ko na hindi. lang mag-solo parent, di ba? Meron pa ba? Ma'am, hindi naman kinakailangan maraming recommendations. You only get those that are feasible. Yung iba mo talaga anim ang recommendations, di ba? So, yun lang feasible, ma'am. And those that are already being done, good na. How old are your children, ma'am? I only have one son, 13 years old. Dapat pala nag-auto-phenomenological kasama ka sa kwento. Pwede naman ganun research. Auto-phenomenological. Kasama si researchers. Okay, doing this paper, how did you feel? Oh, yun. Nagkaroon ka. Impact sa'yo. Okay lang naman po. Though parang doing in the interview makes me feel like hindi lang pala ako yung nakakaranas nito. Ayun yung nararanasan. Parang behind my mind po. Ayun din pala yung nararanasan niya. Parang ang constant niya, kagaya mo rin pala. Gusto nilang magpa-promote parang ganyan for salary increase. Parang ganun po. Kasi financial strain niya po yung constant na nararanasan. Yun ang karamihang ano nila, no? Financial. Yun ang Kasi pinaka-major sa naman solo talaga. parent, Major. Financial Sa naman parent talaga. ako, merong financial aid dun sa mga below household yung kinikita. Pero for teachers, wala po talaga silang natatanggap. Nakakayo mo, Alice. Wala silang natatanggap. Kaya kami. Kasi yung solo parent ID, nagagamit lang nila kapag na-renew. So pag hindi na-renew, hindi rin kinikredit ng school. Parang ganun. Dapat renew yung ID. Kasi every year po. Kasi pag meron ka ng partner, pinakasama, hindi ka na mabibigyan ng solo Disqualified. E paano kung ang pinakasama mo, hindi naman niya anak yun? Kaya nga Ganun marami din iba po. Kasi nag-aabil sabi, ng parang solo parent. sinasabi, Eh. may katuwang ka na sa pag-aalaga, sa... Eh, paano pag nag-iwalay kayo ulit? Babalik ka na naman. May record ka na doon. Solo parent ako yan. Actually, di ba, inaabil yan kahit hindi na sila solo parent eh. Tapos Siyempre, solo secret na parent. sa PWD nga, di ba? Oo, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Ay, hindi naman PWD, may card. Gusto lang ng discount. Yung 20% that advance solo parent. Sa mga groceries. Meron po. Pag meron din po, pag hindi expired yung ID. Pero ang base sa interview po, mahirap kumuha ng solo parent ID. Ang dami pong requirements. Pero kung malapit ka kay barangay captain, para sa mga kagawad niya, kasama yung anak mo sa 4Ps, sa tupad, sa akap, lahat. Yung mga nag-a-assign din isa. Yun ang yung problema din yun, no? Dapat yung ibigin na ng gobyerno yung mga yun, yung mga tupat na Tayo na kapangilog eh. Kanya-kanyang linis, tapat mo linis ko, bakit may tupad? Ay, hindi sila din naglilinis. Nagkukwentuhan lang sila. Kaya nga. Dami-dami tupad doon sa amin. Tabi-tabi. Kami nga dati nakasama sa tupad. May 6,000 ka pa? Ano naman niya? Si Congressman nga dahil last time na niya, may election na, inubos niya yung pondo. Nagpatupad siya, yung mga teacher ang Ba't hindi mo ako sinama to? Masala ulit. Ewan ko ito na ba supervisor, si Dr. Galisa. Si Congressman Reyes. Sabihin niyo pa na mahirap ang Pilipinas. Ang dami nga natin pinagkakagastusan na walang kakwenta-kwenta eh. Bigyan mo ng ilang video ng tupad na yan. Bakit hindi mo bigyan ng tig 1 million yung mga Pilipinos na yan? Tingnan mo lang. Sobra pa yung perang nakabudget. Imagine mo din namigay yan sa lugar ng sa Kaligayasan, 5,000. So,
Eh, mga pumunta dito, kilala ko ng mga bahay, 5,000 yung mga natanggap nila. Pwede.